Hi, ako pala si Kuya Jet. Ngayon, nandito na tayo sa pangatlong video, which is composed of 3 subtopics. Ito yung tinatawag na mga poor eating habits. So, una, yung tinatawag na skipping breakfast. Pangalawa, yung eating when you're full or snacking when you're full. And yung pangatlo is eating too much fast food. So, i-explain natin kung bakit ito mapanganib, ways kung paano i-reverse, at mga benefits kapag tuluyang tinigil yung mga nasabing habits. Bakit mapanganib yung pag-skip ng breakfast? Maraming consequences ang hindi pagkain ng almusal sa iyong timbang, sugar, at energy level. Kapag nag-skip ka ng breakfast, bababa ang iyong metabolism na mag-lead sa pagtaas ng timbang at pagiging inactive. Maaari ka ding makakreate ng tinatawag na starve now, indulge later na eating pattern. Ito yung hindi ka kakain ng almusal, tapos pagdating ng tanghalian or panghapunan, kakain ka din ng madami. Ano ba yung mga ways or paraan paano titigilan yung nasabing habit? So, may 4 tayo na paraan kung paano siya titigilan. Number 1, eat foods you like. Hindi mo na kailangan na umpisahan yung araw with breakfast food. Pwedeng sandwich, bowl ng soup, o mga tirang pagkain kagabi. Kaya po sa akin, kung may mga tirang pagkain kagabi like adobo, pinapainit ko na lang siya pagdating ng umaga. Number 2, work with your body. Kung hindi ka pagutom, wait for 1 or 2 hours until ready ka nang kumain. Number 3, pwede kang gumawa ng portable breakfast sandwich. Kung may tinapay ka tapos mayonnaise sa bahay, pwede na yun as breakfast. Hindi ka ding magdala ng prutas or gatas tapos timplahin mo lang pagdating mo sa iyong trabaho. And kung gusto mong masolusyonan yung problema mo sa oras, for our tip number 4, set things in advance. Mag-prepare ka ng breakfast the night before para makakain ka within 10 minutes kapag pumunta ka ng kusina. Personally, ito yung pinakagusto ko sa lahat. Kasi kung may pasok ka kinabukasan or na-late kang gumising, hindi ka na matataranta na mag-prepare ng breakfast dahil naluto na siya dati. So kung gagawin mo na lang, papainit para ready na for breakfast. Ano-ano nga ba yung mga benefits kapag nag-aalmusal ka? Kapag nag-aalmusal ka, mas magkakaroon ka ng stable na blood sugar level. Konti lang yung food cravings mo. Hindi na kumikirot yung sikmura mo. May maayos na timbang at panghuli, mas energetic. Alam niyo mga kaibigan, yung mga nasabing benefits, tested and proven ko na. Kapag nag-almusal ako, hindi ako madalas gutumin. Kahit lagpas alas 12 or alauna na ng tanghali, hindi pa rin ako gutom. May benefits pag nag-breakfast ka talaga. So if you're getting value in this video, please do like button and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Salamat. God bless.